matapos mag-resign si Speaker or dating Speaker Martin Romualdez o eto si Katunying, ang sabi, si Romualdez pa rin ang nasusunod sa Kongreso. Ano naman yung bagong House Speaker? Para saan yun? Ano yun? Tau-tauhan lang para mabawasan yung galit ng taong bayan dyan sa nangyayaring nakawan sa budget o anumalyang flood control project? Kung totoo man itong sinasabi ni Katunying, ay, sino yung pinagluloko? Ang taong bayan. Ito, panoorin natin ang video. Alam mo ba na ang nagpapatakbo pala ngayon sa Congress, si former Speaker Martin Romualdez pa rin? Ha? Panginoon po, alam mo ba? Tanong mo kay Deputy Speaker JJ Suarez. ba't ganon? Ba't nagkaganon? Kaya nga kaya kung ako kay Speaker Boji, tanggalin nyo lahat ng Deputy Speaker, kunin nyo ang Committee on Accounts. At reshufflein nyo ang lahat ng mga committee chairman dyan. Kayo ang mamili ng mga mapagkakatiwalaan ninyo para malinis ng gusto yung kamera. Pero kung hindi po Congressman Boji D, bitawan nyo na po yan. At pinagtatawanan lang po kayo ng kapwa nyo congressman. Dahil ang sabi po nila, ang leader pa rin nila si Romualdez, si Martin Romualdez. Dahil yun pa rin ang nasusunod. Yan din ang duda ko nakaraan pa. Kung kayang magdesisyon itong bagong House Speaker. Ito, galing mismo kay Katunying. Malamang, may malupit na source yan kung bakit niya sinabi yan. Akalain mo pinalitan yung House Speaker, pero yung ibang congressman dyan, ang kinikilala nilang leader at gusto lang sundin pa rin, itong si Tamba. Bakit? Anong dahilan? Anong meron? Hindi naman siguro na maging dahilan nila dahil pinsan ng Pangulo. Baka naman talagang malakas siya. Oo. Kaya nga malakas yan. Maging Pangulo yan. Akalain mo wala na. Hindi na House Speaker. Pero siya pa rin yung kinikilala ng ibang congressman dyan. Nako, nakaka-insulto naman sa bagong House Speaker yan. Kaya tama yung gagawing mag-resign na lang yung bagong House Speaker dyan. Kasi pag nakatalikod ka po dyan, ikaw lang po yung pagtatawanan. Para saan na maging House Speaker ka kung hindi naman ikaw yung nire-respeto dyan? Kung hindi naman ikaw yung sinusunod dyan? Ano yung gagawin mo lang dyan? Basta sabihin House Speaker, okay na yan. Pero believe talaga ako kay Tamba. Ang lakas-lakas talaga niya. Akalain mo sa nangyaring investigasyon, nababanggit yung pangalan niya, pero yung kakasuhan, naku, baka maging witness pa siya. Ang tibay, di ba? Naku, busog na naman ang mga buhaya. O ayon dito kay Roski 327. Tama naman si Congressman Kiko Barsaga, wala pa ding pagbabago kahit hindi na speaker si Martin Romualdez. Opo, nabanggit po yan ni Congressman Kiko Barsaga nakaraan nung pinalitan na. Ay hindi pa rin kontento itong isang congressman na to kasi kaibigan daw. Etong pinalit ay kaibigan lang daw, magkasamahan lang din. Kaya malamang walang pagbabago sa pamumuno dyan. Paano nila makuha ang tiwala ng taong bayan kung ganito man? Si Katunying ba naman yung nagsasalita dyan? Alam po natin, yung mga nakaabang dyan, yung mga dilawan, yung mga nakaabang dyan, mga pink ina, yung mga nakaabang dyan, kahit mga Duterte supporters nanonood dyan, kasi itong si Katunying, minsan may mga binubulgar din naman na talagang kapani-paniwala. Kagaya nakaraan, tungkol kay Risa Hontiveros, o di ba? Meron din siyang ibinunyag, may resibo pa. Kaya mas kapani-paniwala itong mga sinasabi niya. Tungkol naman dito, kay Martin Romualdez, tuwa na naman itong mga nagpo-promote na vlogger sa kanya. Di ba? Ayan, yung si Martin Romualdez. Di ba may mga sikat na vlogger yan na nakaraan? Na talagang ang iingay nila. Kaya alam niyo naman kung sino-sino yung mga yon kasi may isang nagsalita na kilalang vlogger din. Tungkol po sa mga kapwa vlogger, binunyag. Kaya naman, eto na. At least, mayroong mga nagsasalita po dyan. Kung hindi man totoo yan, malabo Katunying. Tapos nababanggit yung pangalan talaga. Diretsuhan na sinabi niya. Sino kaya yung nagbulong sa kanya? Sino kaya yung source ni Katunying kung bakit nasabi niya? Bakit ang lakas ng loob niya? Nakaraan si Risa. Ngayon naman eto si Martin Romualdez. Iba din nagsasabi, si Cute daw. Yung source. Kasi galit daw kay Martin, galit daw kay Risa, nilaglag daw na si Martin. Ewan ko lang ba. Pero kung ano man yung katotohanan, dito, sa sinasabing si Martin Romualdez pa rin, yung nagpapatakbo sa Kongreso, may aasahan pa ba tayo sa mga ginagawa nilang mga investigasyon? Naku po. Kaya nga sa panahon ngayon, dumadami na po yung mga nagrarally, mga estudyante,
kabataan. Sa mga susunod na araw, naka-schedule na rin. Tuloy daw ang Iglesia ni Cristo. Hindi lang isang araw. Nako, kabahan na kayo. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.